Minsan, bago tayo makarating sa isang milestone, may mga bagay muna tayong kailangan bitawan. At para sa amin, isa na rito ang aming unang sasakyan. Hi Kabilabs! Sa vlog na ito, dalawa ang pag-uusapan natin. Una, ang masakit na desisyon na magpaalam sa aming first family car matapos kami ma-quote ng halos 2,000 pounds para sa repair. Pangalawa, ibabahagi ko ang kabuuang gastos ko mula umpisa hanggang sa makuha ko ang aking UK driving license. Hindi ko ito nabanggit ng detalyado sa una kong vlog, pero gusto kong ipakita ang totoong halaga ng journey na ito para magkaroon kayo ng idea at matuto mula sa aking karanasan. Kung nangangarap din kayo mag-drive abroad balang araw, sana makatulong ang vlog na ito sa inyong paghahanda. Hiya! Today is June 4, 2026. Ito po yung araw na kakapasa ko pa lamang po sa practical driving test. And dahil night shift po ako, ito yung unang beses na ako na magdadrive papasok sa work. Exciting, di ba? Tara, samahan niyo po ako. May driver na ako. Dahil kapapasa lang natin mga kabilab, sasamahan muna ako ni Habi hanggang sa masanay ako. Siguro mga isang buwan na magpapasama ako kasi natatakot ka ngayon. Yan, papasok na po siya sa trabaho. Pero kasama ko muna. Aba, bilis naman ng mga arangkada. Hindi ko pa yung mga matansya. Nahirapan pa ako itansya. How do you feel, be? Being a driver? Exciting. May peace of mind. Kasi alam ko na legal na ako. Tsaka matagal ko pinag-pray ito sa Panginoon. Tsaka isa sa mga bucket list mo yan. Oo. Sa wakas natupad na. Sa wakas nakakaiyak sobra. Hindi, tsaka ang hirap naman talaga dito. Talagang sutok sa kabuan na makakuha ka ng license. Kasi kaunting pagkakamali mo lang, pwede kang hindi makapasa eh. Yung mga naging failure ko kasi nung nakaraan, napakasimple lang. Nakailan ba ang failed mo bago ka nakakapasa? Nakatatlo akong fail. Imagine mga kabilabs, 3. Yung una, aminado ako doon na hindi pa ako ready. Pero doon sa pangalawa at pangatlo, kaunting-kaunting pagkakamali lang. Yung parang nalimutan ko lang tumingin sa kaliwa. Puro ganun. Puro junction. Observation sa junction. Pero napaka-importante kasi noon, yung observation. Major. Okay, hello mga kabilabs. Pasensya na kayo sa aking boses. Medyo hindi okay ang ating pakiramdam ngayon. Kaya ngayon lang tayo nakapag-upload. So, today's topic, dalawa yung i-share ko sa inyo kung bakit in-scrap, bakit kinuha yung una namin sasakyan, yung first family car namin. Second, i-discuss ko sa inyo yung total expenses ng aking UK driving lessons journey para magkaroon ng idea yung mga kababayan natin kung bakit ko nasabi na kung nasa Pilipinas kayo ngayon, make sure na matuto na kayo mag-drive. Kasi kapag nagkaroon kayo ng opportunities abroad, job opportunities man yan, or may kukuha man sa inyo, is ready na kayo. Ang hirap po kasi, sobrang nahirapan ako financially talaga. Pero dahil goal ko to, isa kasi itong driving sa bucket list ko. Kaya kahit na mahal siya, talagang hinapan ko talaga siya para makapasa or para magkaroon ako ng license. Sa 8 months kong pag-aaral, mga kabilabs, naka 60 hours in total ako. Naka 30 lessons and per lessons, 2 hours po ang ginugugol namin ng aking driving instructor. Pero manual po kasi yan, mas madali kayong matututo kung automatic po ang inyong pag-aaralan. So, sa 8 months, naka 2,700 sa pounds ako. Grabe. Kung i-convert nyo sa peso ay 219,000 peso. So, yan po yung first instructor ko mga kabilabs. So, alam niyo naman na hindi ako nakapasa sa una, kaya I decided na palitan siya. Pinalitan ko siya hindi dahil sa hindi siya magaling, hindi ko siya sinisisi bakit hindi ako nakapasa. Pinalitan ko siya kasi nahihiya ako yung sa lahat ng effort na ginawa namin, hindi ko pa naipasa. Parang wala na akong mukhang ihaharap sa kanya, kaya pinalitan ko siya mga kabilabs. Hindi ko siya kinontak, basta na lang ako nawala, kunwari nagpapahinga ako or wala akong budget. Ang awang mo dyan sa likod, mga ganyan pa yan. So, nandito na po tayo sa aking work mga kabilabs. Thank you, be. Bukas ulit. So, ito yung work. Susundin ko siya pero siya ang magmamaneho. The next day late. Clear. Go. First time kong magdadrive ng galing Pangabe.
Pagod, puyat, pero carry lang. Masarap pala. Yung uuwi ka ng ganito, hindi ka maglalakad. Usually kasi naglalakad ako pag wala akong sundo. Sarap pag malapit ang biyahe. Kagaya ko layo. So, scattered po yung gagawin natin mga kabilabs para masaya. Sa second instructor ko naman mga kabilabs, 1 month lang ako sa kanya and kinontak ko siya nung meron na akong schedule. Kaya makikita nyo dito naka-6 na lessons lang ako, 2 hours per lesson din and in total 12 hours po lahat. And ang bayad sa kanya ay mas mura, 40 per hour or 3.2 sa peso. In total, naka 400 pounds or 39,000 sa peso. Pinalitan ko siya, bakit? Hindi ko siya gusto kasi nakikita ko sa kanya, wala siyang tiwala sa akin. Ang hirap kasi ng ikaw yung student tapos yung teacher mo walang tiwala sa'yo. So lalo kang magda-down, lalo tumindi yung anxiety attack ko. Kaya pinalitan ko siya. Hindi ko na siya kinontak after kung hindi makapasa. And bilang tayo yung nagbabayad, ang mahal-mahal lang ibinabayad natin sa kanila. Kaya karapatan nating paghanap, mayroon tayong freedom. Okay, hello mga kabilabs. So ngayon natin itutuloy yung vlog natin. Kahapon, kasi 'di ba galing tayong panggabi ngayon. Ito yung sasakyan namin na isa, yung kay Aizel. So, marami siyang problema. Due na siya sa MOT. Bago yung schedule ng MOT, muntik na ma-accident yung anak namin. Ano naging problema ni Aizel, be? Yung clutch, Yung manibela nagbiwigil na. Nagwiwiggle yung manibela, tapos yung clutch ay Lose control lang. naglo-lose control. Tapos yung pinaayos ang anak namin, ayun, Dinala sa garage. nung dinala sa garage, 1,500 yung total. 1,600. So, bibili na lang ng bago kaysa ipagawa. Tapang gulong, di abutin ng 2,000. Tapos igulong pa. So, nasa 2,000 daw. Mga kabilabs, for scrap na to. Panibagong na naman. Problema. Yung dumating. Kapag may blessing, merong challenge. Trials. Talaga. Ganun talaga ang buhay. Tsaka lahat ng gamit may expiration. Oo. Ginagamit mo masisira talaga. 3 years na rin naman kasi namin gamit. Tsaka Since dumating tayo. 2008 model yun. Ilang taon na? 2008 model, halos kaedad ng anak What namin. do you expect? Okay, so ito na po yung na-contact namin mga kabilabs na mag-i-scrap ng aming sasakyan. Recommend po ito ng kasamahan ni Habi sa Domino's bilang delivery driver. Pina-scrap din niya sa taong ito kaya nagtiwala kami sa kanya. So dito po kayo sa UK mga kabilabs, bukod sa insurance, kailangan mo ng road tax. Nilo-road tax namin to ng 17 per month. So kailangan mo siyang ipa-scrap para ma-inform ang DVLA, hindi ka na magbabayad ng tax niya, na-scrap na siya. Keep it. Souvenir. Piece of your first car then. Napaka-ironic lang mga kabilabs. Gumastos ako ng malaking halaga sa pag-aaral ng manual driving dahil ang iniisip ko noon hindi na namin kailangan bumili ng bagong sasakyan. Pero tingnan niyo ang nangyari. Kinailangan pa rin pala namin bumili ng bago pagkatapos ng lahat. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, automatic driving lesson na sana ang akin tinake. Baka matagal na sana akong may UK driving license. So may mga bagay talaga na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrolado. At baka iba sa inyo, suggestion ay bakit kailangan pa kasi ng dalawang sasakyan? May sasakyan naman na kayo. Actually mga kabilabs, matagal na kaming walang sasakyan, magdadalawang buwan na. Kasi nga pasira-sira na ito. And nakikita nyo naman siguro sa Facebook page ko na naglalakad ako, papasok at pauwi sa work. Yung anak namin mga kabilabs, limited lang yung pwede niyang gawin. Hindi na siya nakapagtrabaho sa Domino's kasi nga wala siyang sasakyan. Necessity kasi ang pagkakaroon ng sasakyan dito sa UK. At limited lang yung pwede mong gawin kung wala kang sasakyan. Tulad ng aking anak, kakagraduate lang niya sa college. So ngayon, naghahanap na siya ng full-time work kasi hindi mo na siya mag-uni, gawa ng mag-gap year mo na siya at hindi pa kami ILR. So, hindi pwedeng mawalan kami ng sasakyan mag-ina kasi napakamahal na rin ang bayad sa bus at ang tanging transportation lang papunta sa work ko ay taxi lang kasi hindi yung daanan ng bus ang aking work. So, kinumpit ko talagang mamumulubi din kami sa pagko-commute, lalo na kapag winter. Hindi ka naman pwedeng mag-bike kapag winter, di po ba? And si Habi kasi hindi namin siya pwedeng asahan
tinirahan kasi iba yung schedule niya sa amin. Sa London kasi siya nagtatrabaho at 12 hours per shift ang kanyang work. So talaga may mga times talaga na nagko-commute kami at napakahirap noon kasi mahal na rin ang bayad sa bus ngayon. Kaya hindi pwedeng mawalan kami ng sasakyan, kaming mag-ina. Hello mga kabilab. So, On the way po kami. Susundayin po si Daddy. wakas ako nang susundo ngayon. Pero, for the meantime, kailangan pa ako samahan ng aming anak. Kasi hindi ko pa kaya mag-isa. So, kaya ko na, pero wala pa silang tiwala sa akin. Sagot, Aizel. May tiwala naman po. Pero, Gusto niyo lang ako sanayin. kailangan niyo pa po ng experience. Tama. Eventually naman po, kakayanin niyo na po yung mag-isa eh. Baka nga bukas ako na mag-isa eh. Marunong naman na po kayo. Malapit na. Makikita na ako ng daddy mo na ako nagte-drive. For the first time po. For the first time, ako na ang magsusundo. Di ba ako dito? Opo, dyan lang po kayo. At wala ka pa? Aizel, ito na ito. Ito na gamitin mo, Aizel. Nasa loob mo ba eh? Okay, so ituloy natin ang ating discussion about sa total expenses of my driving lessons journey. At the end of this video, lahat ng total mga kabilabs ay i-discuss ko sa inyo. So dito muna tayo sa pangatlo, sa third instructor ko. Makita nyo dito, 3 weeks lang ako sa kanya. And ang nagastos ko sa kanya ay 195 pounds or 15,800 sa peso. Pinalitan ko siya mga kabilabs kasi hindi ko gusto yung the way he treated me. Ini-small niya ako. Napoprostrate siya sa akin kasi mga kabilabs, ganito kasi yan. Bakit tumatagal ang lesson kapag nagpapalit ng instructor kasi maninibago ka uli. Syempre iba-ibang sasakyan kahit sabihin mo manual yan. Iba-iba yan ng tapak, iba-iba yung biting point. And di ba nga ang inaral ko kasi ay manual. So kapag manual talaga, kaway-kaway dyan. Comment down below sa mga manual dyan. Titimplahin mo talaga yung gear kung kailan ka magpapalit, ano dapat yung takbo mo, anong dapat mong gawin para hindi ka ma-stall or yung patigil-tigil. At syempre, yung biting point, yung mga ganong bagay, kaya tumatagal yung lesson. So syempre, panibagong lesson ko sa kanya, kaya naninibago pa ako sa sasakyan niya. And sa mga awareness and planning, kasi nga, di ba once a week lang ako nagda-drive. And yung last ko kasing lesson ay September pa. Nung na-meet ko siya ay patapos na ang December to January na. So ilang buwan ako hindi napag-drive. So syempre, maninibago uli ako. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kahit na meron kaming sasakyan, hindi allowed yung mag-ama ko na turuan ako. Kasi wala pa silang 3 years na UK driving license. Ganoon po kasi yung law dito sa UK. Kahit na matagal na ako nagle-lesson, hindi ako nahahasa sa daan. So, pinalitan ko siya. And this time, sabi ko sa sarili ko, babae na dapat ang kukunin ko. So, thanks God dahil nakilala ko si Sarah. And kung paano ko siya nakilala, panoorin nyo na lang po yung previous vlog natin. So, naka 18 lessons ako sa kanya. 1.5 hours din per lesson. In total, 27 hours. And ang bayad sa kanya ay 68 per lesson. Mas mahal siya dun sa pangatlo kasi nga meron siyang app. Yung app kasi na sinabi ko dun sa previous lesson ko, yung nakikita mo yung journey mo o yung capacity mo bilang driver kung saan kanya i-improve, saan kanya tutukan, binabayaran niya yon. Kaya mas mahal yung bayad sa kanya ng kaunti. So, sa 18 lessons ko sa kanya, naka 1,278 ako sa pounds. And kung i-convert mo sa peso ay 104,000. So, ito na yung pinakaantay ng lahat. Nakamagkano ba ako? So, ito yung pinaka-total, 4,653. And sa peso naman ay 377,800. So, 'di ba? Napakalaking halaga nito mga kabilabs. Ito yung 2 years of journey ko. And labas pa dito yung paulit-ulit akong kumuha ng theory test. Ang theory test kasi mga kabilabs ay 2 years lang. So, inabutan na ako ng expiration kaya kumuha uli ako. And every practical driving test ay 62 pounds. Wala pa dyan sa 4,600 na nagastos ko in pounds. So, diba mga kabilabs, talagang makikita nyo kung gaano ako ka-proud ngayon na nakapasa na ako. Gaano ako ka-thankful sa Panginoon dahil dininggin na niya yung aking prayers. Kasi sa laki ng aking ginastos talaga mga kabilabs ay talagang ma-appreciate mo talaga. And totoo nga yung sinasabi nila na suntok sa buwan talaga na makapasa ka dito sa driving test dito sa UK. Comment down below mga kabilabs kung gaano din kahirap kumuha ng driving license. Kung nasang bansa man kayo, baka gusto nyong i-share ang inyong experience total as beginner.
naniniwala ako na iba din kasi kapag talagang marunong ka na mag-drive bago ka ng ibang bansa, 'di ba? Kasi ang aaralin mo na lang yung road positioning kasi nga iba yung pwesto ng manibela dito, saka yung road, yung pwesto ng daan. So, yun na lang yung aaralin mo kapag marunong ka na talaga sa Pilipinas, kung nagda-drive ka na sa Pilipinas. So, meron tayong kabilabs dito. So, i-share nyo rin po mga kabilabs kung nakamagkano kayo. Kung magkano yung naubos nyo bago kayo totally nakapasa. So, meron tayong kabilabs dito na nag-comment, sabi niya, nag-comment sa Facebook page ko. Pwede mo ba ako turuan ng tips para pumasa din ako ng driving? Ang hirap kasi pumasa. So, ang tips lang talaga mga kabilabs na pwede kong i-share sa inyo ay, ngayon na pag-drive na ako, nasabi ko sa sarili ko na kung siguro kung meron tao na tumulong sa akin na ipahiram yung oras niya upang mahasa ako sa daan. Experience lang kasi yung kulang ko. Once na natuto ka na mag-drive, experience na lang. Kung once na natuto ka na, yung sa first driving instructor ko mga kabilabs, ibinuhos niya sa akin lahat. Alam ko na yun lahat. Kaya lang ako natatagalan kasi nga kulang ako sa experience dahil nga hindi allowed yung mag-ama ko. So siguro nag-iisip kayo, iniisip nyo ngayon, wala ka bang kaibigan na pwede dyan? Gaya nga nang nasabi ko sa mga previous vlog ko, ako yung tipo ng taong nahihiya na makiusap. So, hindi ako nag-attempt na humingi ng tulong sa iba. So, medyo mahihain kasi ako mga kabilabs talaga sa personal. Iniisip ko kasi baka busy sila, baka mayroon sila ibang ginagawa. So, hindi ako nag-attempt na humingi ng tulong. And mostly kasi nakilala ko ay automatic ang kanilang dinadrive. So, ayun mga kabilabs, yun yung kwento kung bakit gumastos ako ng malaki dahil lang sa experience. So, sa mga nagpaplanong mag-driving lessons mga kabilabs, ay huwag kayong mawala ng pag-asa hanggat nandyan yung goal nyo na magkaroon ng freedom na hindi na umaasa sa iba. Kapag may lakad kayo, ituloy nyo lang mga kabilabs. Masakit lang talaga sa bulsa, pero at the end of the day, napakasarap sa feeling na kapag hinayaan mo ang Panginoon na kumilos sa buhay mo, pagkatiwala mo sa Kanya, makapasa ka man o hindi, huwag kang mawawala ng pag-asa at ibigay mo sa Kanya lahat. Kasi minsan, kahit hindi tayo nakakapasa, tinuturuan pa tayo ni Lord. May mga bagay na itinuturo pa sa atin. Tulad nung hindi ko pagkakapasa sa pangalawa at pangatlo ko, kung nakapasa ako dun mga kabilabs, hindi rin ako magiging aware sa mga junction, 'di ba? So may aral pa na itinuturo sa akin. Kaya ngayon, sobrang awareness ko sa junction kasi dahil doon ako bumagsak on my second and my third. Kaya ngayon, pag dumadaan ako ng junction, ay maingat na ako. Kaya kung halimbawa hindi kayo nakakapasa ngayon mga kabilabs, may itinuturo pa sa inyo, kaya nangyayari pa yung mga ganung bagay. And lastly, itong conclusion ko mga kabilabs ay nawala man ang aming unang sasakyan, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos sa lahat ng alaalang kasama nito at sa lahat ng pinagdaanan namin sa pagkuha ng Yuki driving license. Nakita namin kung paano kumilos ang Diyos sa bawat hakbang ng aming journey. Romans chapter 8 verse 28 reminds us that God works all things together for good. Thank you for watching mga kabilabs and God bless us all always. If you think nakatulong po itong vlog natin ito, please support this channel by liking this video, press the hype button. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and pwede nyo rin pong i-share itong video baka sakaling may mga kababayan tayo na nag-i-struggle ngayon, so baka makatulong sa kanila. Thank you for watching po. Salamat po sa oras ninyo. When I think about His grace, His freedom, something like a woman prays. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing.